So today po, si Deaconess Beth ang pinaka-importanteng tao po ngayon. 오늘 말씀이 다음 주에는 오늘은 faith healing이에요. 믿음을 치유한다. So yung message po natin today po is yung faith healing. 우리의 믿음을 치유하는 거예요. 우리의 믿음을. So ibig sabihin po nito, pinapagaling yung pananampalataya natin. 첫사람 아브라함이 하나님이 주신 말씀을 믿지 않았어요. 그 믿지 않은 불신앙이 불순종을 낳고 언제 가운데 빠지게 됩니다. So si Adan po, siya po ay unang nilikha po ng Diyos. But ito pong si Adan ay nahulog po sa kasalanan dahil sa pagsuway at hindi pananampalataya sa 그래서 Diyos. 예수 그리스도께서 오신 이유도 그 믿음을 회복해 주시기 위해서 오신 거예요. So ang isa po sa mga dahilan bakit po si Jesucristo ay dumating po dito is to restore this faith po. 예배자는 하나님을 믿는 믿음이 있어요. Ang mga sumasamba po sa Diyos kailangan sumamba sa Kanya na merong pananampalataya. 그게 하나님으로부터 온 믿음이에요. At yung pananampalataya po na yun ay nagmumula sa Diyos. 베스 집사님이 여기 나오셔가지고 집 아무리 가까워도 마음이 없으면 하나님께 예배하겠다는 마음이 없으면 여기 못 와요. So, kahit gaano pa po, ngayon nandito po si Deaconess Beth at nag-worship po, at napakalapit po ng bahay po ninyo. Pero kahit gaano pa po kalapit yung bahay po ninyo, kung si Deaconess Beth ay wala pong pananampalataya, you cannot come here po at makapagbigay ng worship sa Panginoon. 우리가 인간은 연약해요. 사실. Tayo po mga tao ay mahihirap. 왜냐하면 한계가 있어요. Because we have limitation po. 돈 없으면 힘들어가고 Kapag wala tayong pera, nahihirapan tayo. 건강하지 않으면 막 고통스러워하고 Kapag may sakit po tayo po ay nagkakaroon ng paghihirap. 명예나 백그라운드가 없으면 always 하이놓고 When we do not have that much background po, lagi tayong nagkakaroon ng alalahanin. 근데 하나님의 자녀에겐 그 모든 것들 넘어서고 다스릴 수 있는 믿음을 주신 거예요. Pero sa mga anak po ng Diyos, binigyan po sila ng pananampalataya ng Panginoon to overcome all those things. 그래서 오늘 이 11서 11장 한번 찾아보세요. 찾아주면 좋겠다. 11서 11장. Buksan po natin dito na yung Hebreo chapter 11. 이거는 항상 우리 베스 집사님 오늘 특별한 날이니까 100 이 말씀을 항상 마음에 깊이 새기고 하나님 주신 믿음이에요. Dahil ito po ay napaka-special po na araw na Deaconess Beth, yung salita po na ito ay mapanghawakan niyo po sa inyong pong puso at manalangin. Nahanap niyo na po? 읽어보세요. Basahin po natin, Deaconess. Sige po, basahin po ninyo. Ang pananampalataya ay katyakan ng mayari ang ating nasa at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang taong buong dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawa natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Amen. 아멘. 오늘 믿음은 뭐라 그래요? Ano daw po ang pananampalataya? 바라는 것들의 실상이래요. Ang pananampalataya daw po ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan na hindi natin nakikita. 우리가 많은 것들을 바래요. 소원해요. So actually po, marami po tayong mga gusto po. 특히 뭐 가족들의 건강 그리고 경제이고 이런 부분들 잘 됐으면 좋겠다고 소원을 많이 해요. So marami po tayong gusto, like for example po mga inaasahan, sana maging ganito yung family ko, yung mga anak ko. 근데 예수님이 오셔서 가르쳐준 게 그건 다 이방인들이 하는 기도고 소원이다. 우리는 뭐야? 먼저 그의 나라와 의를 구해라 이렇게 말씀하셨어요. Pero what Jesus said po, nung siya po ay pumunta po dito sa lupa, sinabi niya, yung mga ganyang mga klaseng panalangin ay parang panalangin ng mga hindi, ng mga ordinaryong tao. Kailangan mong manalangin sa loob ng kaharian ng Diyos. 그럼 나머지의 모든 것들을 더해 주신다고 그랬어. 우리가 바라는 의식주. When you first seek the kingdom of God, lahat ng bagay na kailangan mo ay pagkakaloob sa iyo. 진짜로 우리가 소원하는 걸 어떻게 해요? 팩출? 실제적으로
응답으로 오는 거예요. 사실적으로 보여주게 오는 거예요. 내가 누릴 수 있는 응답으로 오는 거예요. So darating po yung oras kung saan yung kagustuhan po natin, yung dinidesire po natin ay mismong dadating po sa atin. 그러니까 everything이 오는 거예요. Sa madali pong salita, lahat ng bagay ay darating. 우리가 호흡할 때는 소망 가질 때는 아무것도 없어. wallah. everything wallah. but nothing이 everything으로 바뀌는 거예요. But sa buhay po natin, it seems like we have nothing, pero yung nothing po na to ay mapapalitan ng everything. 언제? 믿음을 가지. Kailan po? Kapag tayo ay nagkaroon ng 근데 pananampalataya. 우리의 믿음이 자꾸 이렇게 들쑥날쑥한 것 같아요, 생각에. Pero ito pong pananampalataya po natin ay hindi po laging stable, parang minsang isip natin. 그래서 광야 생활할 때 하나님이 계속 광야로 인도하시면서 어떻게 해요? 함께 하시면서 계속 어떻게 믿음을 빌드업 시키시는 거예요. Pero katulad po na ginabayan po ng Diyos ang kanyang pong mga anak sa wilderness po, sa loob po ng wilderness, lagi po silang ginagabayan po ng Diyos at binibuild up po, ano nga po ito, yung kanila pong pananampalataya ay pinalalago ng Panginoon. 그 다음에 믿음은 보이지 않는 것들의 증거래요. Sinabi rin po dito na ito daw po, ang pananampalataya daw po ay ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita. Do not see. 보이지 않는 것들. Mga bagay na hindi po natin nakikita. 이거는 영적인 부분이 아니라 여기에 말씀 뭐냐면 앞으로 일어날 일들에 대해서 말씀하시죠. So, hindi lang po ito yung mga spiritual things, pero yung mga bagay na mangyayari po sa hinaharap. 그것들에 대한 증거로 우리가 증거가 미래에 대한 증거가 믿음이에요. So, yung makita po natin yung ebidensya po na yon, that is faith po. 미래의 것들이 내게 이루어지는데 중간에 있어야 되는 게 뭐냐면 믿음이라는 거예요. faith. future. So, sa future po, ang Yes. nasa gitna po nito ay ating pong 이게 나한테 pananampalataya. 응답으로 오기 때문에 뭐예요? 이게 내가 증거를 갖게 되고 내가 증인을 쓰는 거예요. So, sa future po, ay yung evidence po, ang nasa gitna po niyan ay pananampalataya at kayo ay tatawagin bilang isang saksi. 무슨 증인? Ano pong, 믿음의 증인. 믿음의 증인. ano pong klaseng saksi? Saksi ng pananampalataya. 하나님이 주신 앞으로 아직 오지도 않았는데 앞으로 일어난 일에 대해서 앞으로 미래를 바라보고 믿음이 있으면 그걸 잡게 돼 있는 거예요. 그럼 기도하게 돼 있는 거예요. So halimbawa po, yung mga bagay na hindi nyo pa po nakikita, pero ang pananampalataya po, kahit hindi pa po dumadating yung bagay po na yun sa inyo, ay pinapanghawakan nyo na po. 우리 베스 집사님이 라이사지? 라이사의 미래가 어떻게 될지 아직 몰라. 근데 라이사가 하나님이 매번 강단해 주시는 말씀처럼 라이사는 미래의 리더다. 쓰임을 받을 거다. 이런 게 이제 퓨처란 말이에요. So like for example po, di po ba si Deaconess Beth, hindi niyo po alam kung ano yung kinabukasan po ni Liza. Pero katulad po ng sinasabi po sa message na si Liza ay magiging isang future leader. So yung salita mo na yun, kailangan niyo pong panghawakan. 그래서 반드시 탑 리더로 서밋 리더로 쓰임을 받을 거예요. So siya ay gagamitin bilang isang summit leader. 그건 하나님의 약속이에요. And that is God's promise po. 그럼 우리 베스 집사님은 그걸 믿어야 믿어요. So si Deaconess Beth po, dapat po bang maniwala po doon o hindi? Siyempre maniwala. Siyempre maniwala. Siyempre. 그 믿으면 그게 바로 믿음이라는 거예요. 그 믿음. So yung pananampalataya po na yan ay ito pong 그 pananampalataya. 믿음이 Kasi sinasabi dito. 나중에 어떻게 돼? 진짜 라이사가 서밋 리더가 돼서 증거를 갖는 증인이 되어버리는 거예요. Tapos ano po yung ebidensya? Yung ebidensya po ay yung mismong makita niyo po si Liza na nagkaroon na po ng fulfillment po yung pananampalatayang yun. 라이사의 믿음이 필요하지 누구의 베스 집사님의 믿음으로 앞으로 이루어질 일들에 대해서 소원을 갖고 기도하는 거예요. So, though importante po yung pananampalataya po ni Liza, pero yung pananampalataya po ni Deaconess Beth ay importante din po para mapanghawakan niyo po kung anong ibinigay sa inyo ng Diyos. 아직 이루어지지 않았어. 20년, 30년 후에 일이지만 어떻게 그 미래의 일을 나한테 이렇게 오늘로 땡겨오는 거예요.
So, kahit yung pananampalataya po na yon o yung kasagutan ng pananampalataya po na yun ay hindi pa po dumadating sa inyo, masyado pang malalim, for example, 20, 30 years after pa pong darating, pero kapag pinanghawakan niyo po yun, unti-unti na po yung darating sa inyo. 아멘. 아멘. 그래서 오늘 2절의 말씀처럼 믿음을 가지고 우리가 말씀을 깨달을 수 있는 거예요. Kaya po, ito pong pananampalataya po na to, pinare-realize po natin, kapag tayo po ay nakikinig, when we continue to listen to this word po, nagkakaroon po tayo ng pananampalataya. 하나님의 이 언약의 말씀을 어떻게 알아요? So, paano po natin nalalaman ang salita ng Diyos? 말씀 안 믿는 사람들 너무 많아요. Napakarami pong mga taong hindi naniniwala sa salita ng 근데 Diyos. 메시지사님이나 우리는 말씀을 믿잖아요. Pero si Deaconess Beth at ako, tayo po ay naniniwala sa salita ng 근데 Diyos. 깨닫는 그 은혜가 뭐냐면 믿음으로부터 온대요. Pero yung ma-realize po natin yung salita ng Diyos, yun po, nagsisimula po yun sa 그래서 pananampalataya. 많은 치유 메시지가 귀신이 쫓겨나가고 안전뱅이가 일어나고 뭐 문득병자가 낫고 그거는 전부 뭐예요? 육신적인 부분의 치유를 얘기한 거예요. So napakarami po na pong binigay po na message about healing po. Like for example, yung mga messages about nagpalayas ng masamang espiritu, nagkaroon ng kagalingan yung mga crippled man, mga lupong mga lalaki. So that's all physical healing po. 어떤 사람은 사람이 죽었는데 그 사람을 일으켰는데도 믿지 않는 사람이 있어요. So may mga tao pa rin po na actually kahit ipakita niyo po sa kanila na nakakabuhay yung ibang tao po ng patay po, pero hindi pa rin po sila naniniwala. 믿음이 없으면 하나님이 일으키는 기적들을 보고서도 믿지 않아요. Kahit po kung ang mga tao po ay wala pong pananampalataya, kung hindi po sila pinagkalooban po ng pananampalataya, kahit po ano pong milagro ang ipakita po sa kanila, hindi po sila maniniwala sa Diyos. 예수님이 나사로도 일으키고 그 회당장의 딸 죽은 사람들 다 살리고 일으켰는데도 믿는 사람들은 믿는데 안 믿는 사람은 안 믿는 거예요. So, sa Jesucristo po, di po ba makikita po natin sa Biblia po, muli niya pong binuhay si Lazarus, pinagaling niya po yung anak po ng isang centurion, pero may mga taong naniwala po, meron pa rin mga taong hindi naniwala. 믿음으로 오늘 말씀을 받지 않으면 내 믿음이 내가 증거를 얻을 수가 없는 거예요. Kung hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya, yung ebidensya ng pananampalataya po na yun, hindi po natin makikita o makukuha. 아멘. Amen. 그래서 오늘 베스 집사님 믿음을 가지고 믿음은 하나님이 주시는 거야. 말씀을 통해서 주시는 거니까 그 믿음을 가지고 오늘 말씀을 잘 들으시기 바랍니다. Kaya nais ko po na yung mensahe po o yung salita po natin ngayon ay mapanghawakan po ni Deaconess Beth at mapanghawakan niyo po ito ng merong pananampalataya. 내가 믿음을 가져야지 해서 그렇게 믿어지는 게 아니에요. 내가 믿음을 I want to have 그런다고 되는 게 아니라고. So yung pananampalataya po ay hindi po ng klase, gusto ko magkaroon ng pananampalataya. Kahit sabihin po natin yon, hindi rin po mangyayari po yun. 그래서 오늘 말씀을 통해서 잘 들으시기 바래요. Kaya nais ko po na magkaroon po kayo ng pananampalataya mula sa salitang ito. 이 믿음은 하나님으로부터 오는 거예요. So ang pananampalataya po na to ay nagmula po sa Diyos. 그래서 이거를 저는 펀다멘탈 페이스라고 해요. Kaya tinatawag po natin ito ang pangunahing pananampalataya. 근원적인 믿음이에요. 근원적인 믿음. We call this fundamental faith. 무슨 얘기예요? 하나님으로부터 오는 하나님의 믿음이라는 얘기예요. So ang pananampalataya po na ito ay pananampalataya na nagmula sa Diyos. 자, 오늘도 로마서 10장 17절에 보면 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았다 이렇게 말씀해요. Sinabi po sa Roma chapter 10 verse 17, ang bunga po ng pananampalataya ay pakikinig po sa salita na nagmumula kay Jesucristo. 들을 때 믿음이 생기는 거예요. Kapag atin pong narinig, tayo po ay magkakaroon ng pananampalataya. 근데 뭐를 들어야 돼요? Pero ano po yung 다pat nating pakinggan? 하나님의 말씀, 그리스도의 말씀을 들을 때. When we listen to the word of God, to the word of Christ. 다른 얘기로 또 하면 가스펠을 들을 때 믿음이 생기는 거예요.
Sa iba pa pong salita, when we listen to this gospel po, magkakaroon tayo ng pananampalataya. 나의 죄 문제, 나의 죽음의 문제, 이것이 뭐야? 다 그리스도께서 이 문제를 해결해 주셨구나 하는 믿음이 생길 때 어떻게 해요? 승리하게 돼요. So, kapag tayo po ay nagkaroon po ng pananampalataya na, si Kristo ay namatay sa akin, ako ay pinatawad sa aking mga kasalanan, from that moment on po, kayo po ay magkakaroon po ng tagumpay. 그래서 뭐가 첫째요? 그리스도의 말씀이 내게 들려질 때 믿음이 생기는 거예요. So, ibig sabihin po nito, when I hear the word of Christ po, ako ay magkakaroon ng pananampalataya. 알드는 상태가 전혀 진전이 없어도 루스 집사님의 마음에 하나님이 우리 알드린을 사랑하는구나. 그래서 끝까지 하나님이 지켜주시겠구나. 그 믿음이 있으면 알드린 돌보는데 힘이 안 들어요. So, kahit nakita po natin yung estado po ngayon ni Aldrin po na hindi po maganda, pero kapag si Deaconess Luz po nagkaroon ng pananampalataya na, mahal ng Diyos si Aldrin, lagi siyang pinoprotektahan po ng Diyos, when you have that kind of faith po, hindi na po magiging mahirap yung pag-aalaga kay Aldrin. 지난주에 우리 전도사님 통해서 하나님이 안전뱅이가 일어나는 그런 사건을 여러분들한테 전했어요. So, last week po, last Sunday po, may message po ni Assistant Pastor Sheila po sa iling about sa message ng layman. 레이맨이 어떻게 일어났어요? So, papaano po muli pong nakatayo at nakalakad po yung isa pong lumbong lalaki? 베드로하고 요한이 성전 미문에 가다가 안전뱅이하고 눈이 마주쳤어요. So, nung si Pedro at Juan po ay pumunta po sa templo, nakilala po nila itong lumpong lalaki po at nagkatinginan po sila. 안전뱅이는 돈을 받았어. Siyempre po, yung isang lumpong lalaki gusto niya po makatanggap po ng pera. 중요한 거야, 중요한 거야. 그래서 돈을 소원으로 가졌단 말이에요. So, ang ibig sabihin po nito, yung lumpong lalaki po na yon, ang kagustuhan niya ay makatanggap ng pera. 근데 베드로의 생각은 뭐야? 이 안전뱅이가 지금 영적으로 육적으로 정신적으로 다 묶여있는 걸 보고 어떻게 해요? 이 사람을 구원해야 되겠구나 복음으로 그 생각을 가진 거예요. Pero sa isip po ni Pedro, itong lumpong lalaki na to, siya ay pinapanghawakan ng kanyang physical, mind, and spiritual na problema. Kaya kailangan kong ibahagi sa kanya ang mabuting balita. 그래서 복음으로 답을 준 거잖아요. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 건 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. 그리고 이제 선포를 하니까 어떻게 돼요? Kaya binigyan po ni Pedro siya ng kasagutan. Sinabi niya, wala akong ginto at pila, kung ano ang meron ako, ibibigay ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth, tumayo ka, tumakal. 벌떡 일어나서 일어나서 뛰고 걷고 그러면서 뭐야 하나님을 찬양하고 성전으로 들어갔잖아요. So, ano pong ginawa ng lumpong lalaki po na yun? Siya po ay tumayo, siya po ay, hindi po siya po ay nagpupuri po sa Diyos, tapos after po nun, pumasok po siya ng templo. 근데 사람들은 뭐 봐요? 베드로가 은과 금은 얘기하면서 일어나는 거 보고 와 베드로를 막 그냥 뭐 우상처럼 섬기는 거예요. Pero yung mga taong nakawitness po, nakakita po na yun, ang ginawa po ni Pedro, parang sinasamba po nila si Peter. 사도행전 3장 한번 보세요. So, tignan po natin sa Acts chapter 3. Gawa. 가와들이 16 한번 보세요. 16 yun. 3장 16절. Sabi po sa, chapter 3 verse 16. sabi ko na lang po sa chapter 3 By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you can all see. 아멘. Amen. 어떻게 일어났어요? Paano daw po siya nakatayo muli? 안진뱅이가 베드로가 선포한 예수 그리스도의 이름, 그 이름을 믿는 그 순간 일어나게 된 거예요. Yung lumpong lalaki po na yun, kailan po siya muling nakatayo at nakalakad po? Nung siya po ay nakarinig po ng salita po mula po kay Kristo at nagkaroon ng pananampalataya. 근데 이 안진뱅이가 예수님을 얼마나 알았어요? Pero sa tingin niyo po, gaano po kakilala ng lumpong lalaki na yon si Kristo? 하나님으로부터 온 예수 그리스도로부터 온 믿음이 이를 일으킨 거예요.
Nangyari po yun dahil yung kanyang pananampalataya po ay mula po sa Diyos at yung salita po na kanya pong narinig ay mula po kay Kristo. 16절에 얘기하잖아요. 예수로 말미암아 난 믿음. Nakalagay po dito dahil po sa pananalig niya po kay Jesus. 예수님으로부터 온 믿음이란 말이에요. Ibig sabihin po nito, yung kanyang pananampalataya na nagmula kay Jesus. 그래서 이게 굉장히 중요해요, 여러분. So this is very important po. 안 그러면 만화남발이나 이런 이 우상 숭배하는 사람들도 뭐 병도 낫게 하고 오래 가지는 못하지만 어쨌든 처음에는 좋은 걸 주는 듯하다 나중에 망하게 만들거든요. 그런데 하나님은 어떻게 해요? 영원한 축복을 주시는 거예요. Ang Diyos po ay binibigyan po tayo ng walang hanggang kasagutan. Hindi po katulad po ng mga shamanis o kaya naman po manghuhula na kahit nagbibigay po sila ng kasagutan, pero panandalian lamang po, but eventually yung buhay po ng tao ay mawawasak. 자, 하나님으로부터 온 믿음을 가진 사람들은요, 세상이 감당을 못해. Ang mga tao po merong pananampalataya na mula po sa Diyos, hindi po sila mapagtatagumpayan ng mundo. 그리스도의 증인으로 쓰게 돼 있어요. Sila po ay gagamitin ng Diyos bilang mga saksi ni Kristo. 그래서 땅 끝까지 가서 예수 그리스도를 증거하는 증인으로 쓰임 받을 거예요. Sila po ay gagamitin bilang isang mga saksi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. 히브리서 11장에 보면요. 히브리서 11장에 영어로 한번 찾아보세요. 히브리서 11장 전도사님. Hebreo. What verse? 왜 이렇게 안 보여? 히브리서 11장. Hebreo chapter 11 po. 자, Basahin ko na lang po sa kanila. 이 4절부터 한번 봅시다. Basahin po natin sa verse 4. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 네가 읽어요. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. 이 한 예는 뭐냐면 아벨은 피제사를 하나님께 드렸어요. Ito pong si Abel po ay nag-alay po naghandog po ng pag-aalay po sa Diyos. 그 형 카인은 피제사를 드린 게 아니라 곡식으로 자기가 농사 지어서 수확한 그 곡식으로 하나님께 예배를 드렸어요. So si Abel po, nag-alay po siya ng, ano nga po ito, ng hayop, yung dugo po ng isang hayop po. Pero si Cain po, siya po ay nag-alay po mula po sa kanyang, ano nga po, yung mga tanim na gulay. 여기서는 제물도 중요하지만 뭐예요? 그 제물을 드릴 때 믿음을 가지고 드린 거예요. So, hindi po importante po dito kung ano po yung kanila pong inialay. Pero ang importante po dito, yung nag-alay sila na merong pananampalataya. 하나님 앞에 피제사를 엄청 드릴지라도 믿음 없이 드리는 제사는 하나님이 안 받으신다고 그랬어요. Kung ang isang pari po, kahit gaano pa po siya mag-alay ng marami pong dugo po ng hayop sa harapan po ng Diyos, pero kung wala pong pananampalataya, hindi po yun tatanggapin ng Panginoon. 근데 히브리서 11장에 보면 by faith 이렇게 나와요. Pero sa Hebreo chapter 11 po, yung buong chapter ng 11 po, ay nakalagay po doon dahil sa pananampalataya. 믿음으로 아벨은 Dahil sa pananampalataya si Abel, 믿음으로 에녹은 dahil sa pananampalataya si Enoch, 믿음으로 Noah. 노아는 by faith 해야지. Dahil sa pananampalataya si Noah, 믿음으로 아브라함은 dahil sa pananampalataya si Abraham, 믿음으로 모세는 dahil sa pananampalataya si Moises, 믿음으로 아브라함 그리고 사라는 이렇게 계속 그냥 by faith에서 뭐예요? 믿음으로 하나님으로부터 온 믿음으로 어떻게 해요? 구원을 얻었고 믿음으로 축복을 얻었고 믿음으로 악한 영과의 싸움에서 승리했대요. So makikita po natin dito from chapter 11, by faith, dahil sa pananampalataya. Ibig sabihin po ito, ang pananampalataya na ito
ito ay nagmula po sa Diyos. When we have this faith po, by this faith po tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay magkakaroon ng pagpapala, kasagutan, and we can also overcome, destroy po yung lahat ng masasamang espiritu. 아브라함은 하나님이 우상 숭배의 자였는데 하나님이 찾아오셔서 하나님의 말씀으로 믿음을 주셔요. So si Abraham po, siya po ay unang sumasamba po sa Diyos-Diyosan. Pero siya po ay pinuntahan po ng Diyos at binigyan siya ng pananampalataya. 그런데 아브라함이 또 불신앙해요. Pero nagkaroon once again ng hindi pananampalataya si 근데 Abraham. 하나님이 다시 말씀으로 찾아오셔서 말씀을 주시고 믿음을 주시는 거예요. Pero once again po, lagi siyang pinupuntahan po ng Diyos at binibigyan ulit ng pananampalataya. 말씀을 통해서 계속 믿음을 주시는 거예요. So, ibig sabihin po nito, sa pamamagitan ng salita, patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng 이 pananampalataya. 시간에 베스 집사님도 마찬가지고 루스 집사님도 마찬가지고 하나님의 말씀을 통해서 계속 믿음을 주시는 거예요. Even at this time po, ang Panginoong Diyos po ay nagbibigay ng kanya pong salita sa ng kanyang salita kay Deaconess Beth, kay Deaconess Luz para magkaroon kayo ng pananampalataya. 예수가 그리스도다. Si Jesus ang Kristo. 예수는 그리스도다. Si Jesus ang Kristo. 예수만 그리스도다. Si Jesus lamang ang Kristo. 아멘. Amen. 그 믿음이 여러분에게 생기면 세상과 불신앙과 사단을 이길 수 있는 거예요. Kapag nagkaroon po kayo ng ganong klase ng pananampalataya, you can overcome this world, si Satan, even your unbelief. 아브라함은 아직 오지 않은 메시아 그리스도를 믿는 믿음으로 구원을 받았어요. Si Abraham po ay naniwala po kay Kristo sa Messiah po kahit hindi pa po siya dumadating. 믿음의 조상이 된 거예요. Kaya po si Abraham ay naging ancestor of faith. 모세는 출애굽을 시켰는데 그게 무슨 얘기예요? 흑암으로부터 탈출시킨 그런 지도자로 쓰임을 받아요. Si Moises po ay ginamit bilang isang leader po para sa Exodus po na to. Ibig sabihin po ng Exodus para palayain po yung mga Israelita po mula po sa kadiliman. 10가지 재앙이 일어날 때도 모세가 맨 처음에 걱정하고 불안해하고 믿지 않았는데도 하나님이 계속 오셔서 어떻게 해요? 말씀으로 내가 너와 함께한다. 계속 말씀으로 믿음을 주시면서 모든 부분을 승리하게 결국은 만드셔요. 결국 승리하게. Kahit nagpadala po ang Diyos ng 10 pong sakuna, pero si Moses po patuloy na nagkakaroon po ng hindi pananampalataya. Nung una natatakot siya, pero at the end po, siya po ay sumunod po sa Diyos at nagkaroon ng pananampalataya. 아멘. 여러분에게 모세가 있는 믿음이 여러분에게도 있는 거예요. So yung pananampalataya na meron po si Moises ay meron din po kayo. 왜 우리의 믿음이 하나님으로부터 왔고 모세의 믿음이 아브라함의 믿음이 히브리서 11장 사람들의 믿음이 어떻게 하나님으로부터 온 거고 우리도 하나님으로부터 온 믿음을 가지고 있는 거예요. It is because po the faith that Moises has po o kaya naman po yung mga tao from Hebrews chapter 11 ay parehong pananampalataya na meron po tayo dahil ang pananampalataya po natin ay nagmula po sa Diyos. 그래서 모세는 창세기, 출애굽기, 레위기, 신명기, 민수기, 신명기 이렇게 해서 5가지의 펜타툭이라고 그래요. 이 5가지 책을 성경을 기록했어요. Kaya si Moises po, siya po yung nagsulat po ng libro po ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy po. Ang tawag po natin dun Pentateuch. Siya po yung nagsulat ng 5 libro na yun. 엄청난 일이죠. At ganda pong work ang nangyari po doon. 그런데 세컨 디모데 3장 16절 17절 보면 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하기 위해서다. 이렇게 기록이 되어 있어요. 디모데. Pero sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan daw po ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. 아멘. 어떻게 해요? 성령의 감동으로 믿음을 가지고 쓴 거예요. So, ibig sabihin po, isinulat o itinala po ang Biblia po dahil sa pamamagitan ng pananampalataya. 아멘. 이 모세 오경에는 무슨 얘기예요? 66권
전체 얘기가 뭐냐면 예수가 그리스도라는 얘기예요. So, ibig sabihin po nito, kahit yung sinulat po ni Moises, yung 66 books po ng Bible, it talks about po na si Jesus ang Kristo. 이 믿음을 가진 자에게는 뭐가 일어나요? 하나님의 믿음의 역사가 일어나요. 하나님의 역사가 일어나는 거예요. Ang mga tao merong mga ganitong klaseng pananampalataya na nagmula po sa Diyos, alam niyo po ang mangyayari, makikita po nila ang paggawa o pagkilos ng pananampalataya. 성삼위 하나님이 나와 함께한다. Ang tatlong persona ng Diyos ay kasama ko. 말씀을 주시고 말씀을 성취한다. At ito, ang salita ay nagkakaroon ng katuparan. 기도하면 응답받는다. Kapag kayo ay manalangin, kayo magkakaroon ng kasagutan. 지금도 나를 통해 수많은 생명을 살리기를 원하신다. 그래서 성령으로 역사하신다. So, nais ng Diyos na sa pamamagitan ko, maibahagi ko itong pagkilos ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. 그래서 믿음의 역사는 첫째로 근원적인 축복을 누리게 해줘요. So, ang pagkilos po ng pananampalataya, una po ay matamasa po natin ang pangunahing o fundamental blessing po. 그 다음에는 펀더멘탈 힐링, 근본적인 치유가 누려져요. At pangalawa po, we can enjoy this fundamental healing po. 그 다음에 펀더멘탈 파워를 누릴 수 있어요. And we can enjoy the fundamental power. 자, 오리지널 블레싱이 뭐예요? So what is our original blessing? 방금 얘기했잖아요. 성삼위 하나님이 나와 함께하는 거예요. Katulad ng sinabi ko po kanina sa inyo, ang tatlong persona ng Diyos ay kasama nyo. 1 Corinthians 3:16는 뭐예요? 성령이 우리 안에 함께하시면서 우리를 성전삼는 거예요. So sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ang Espiritu po ng Diyos ay nananahan po sa atin at tayo po ay naging templo. 예수님이 오셔서 이제 가시기 전에 말씀한 게 뭐냐면 보혜사 성령이 이제 오실 거다. 그래서 너희와 함께할 거야. So bago po si Jesucristo bumalik po sa langit, ang sinabi niya, ako ay magpapadala ng banal na Espiritu ng Counselor at itong Counselor na to ay makakasama ninyo. 내주하시고 인도하시고 역사하시는 거예요. Ang banal na Espiritu ay nananahan, gumagabay at kumikilos po sa inyo. 그 다음에는 임마누엘, 하나님이 우리와 함께하시는 거예요. Pangalawa po ay Emmanuel, ibig sabihin kasama po natin ang Diyos. 하나님이 교회와 함께하시는 거예요. Kasama po natin ito sa alaw ng ating 우리 simbahan. 루스 베스 집사님하고 알드린하고 함께하시는 거예요. Nakakasama po ito ni Deaconess Luz at ni Aldrin. 처녀가 잉태하여 아들 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하라. 그 임마누엘의 이름의 뜻은 뭐냐? 하나님이 우리와 함께하시는 거예요. Ang birheng babae daw po ay magdadalang tao at papangalanan itong Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. 이게 마태복음 1장 21절로 23절이 이사야 선지자가 했던 그 예언이 성취돼요. 뭘로? 예수라는 이름으로 성취돼요. So Matthew 1:21 to 23 po, nagkaroon po ng katuparan yung pre-prophesied po ni Prophet Isaiah po na walang iba po ang pangalan po ni Jesus. 아멘. 자, 하나님이 루스 집사님 알들이 그리고 베스 집사님하고 우리 사모님하고 전도사님하고 나하고 이렇게 함께 하시는 거예요. So ibig sabihin po nito, tayong lahat ng narito, lahat nakakasama po natin siya. 이때 교회가 치유돼요. Sa oras po na yon, magkakaroon po ng 이 사실을, healing yung ating 이 church. 사실을 믿을 때 When we believe in this fact. 믿는 사람 뭐 하겠어요? 약속의 말씀 붙잡고 기도한단 말이에요. So ano po dapat ang ginagawa ng isa pong mananampalataya? Pinapangawakan po ang salita po ng Diyos at nananalangin. 자, 그러면 근본 치유는 뭐예요? So what is fundamental healing? 근본 문제를 해결해 주시는 거죠. So ibig sabihin po nito, nagkaroon po ng na-solve po yung fundamental problem. 이 문제를 해결받은 사람이 뭐예요? 삶을 살아가잖아요. Life of child of God. So yung buhay natin bilang isang mga anak ng Diyos. 삶을 치유해 주셔요. Bibigyan po tayo ng kagalingan sa ating buhay. 건강도 치유해 주셔요. Even our health po, magkakaroon din ng kagalingan. 경제 문제도 치유해 주셔요. Yung financial problem po, bibigyan rin ng healing ng Diyos. 우리의 생각과 마음을 치유해 주셔요. Kahit po yung ating thoughts, yung heart natin, bibigyan rin po ng healing ng Panginoon. 우상 숭배하는 사도행전 13장, 16장, 19장에 나오는
귀신 섬기고 무당 섬기고 우상 섬기는 이런 문화를 다크니스 문화를 어떻게 해요? 그 속에 빠져 살아가는데 거기 살면 저주재앙이에요. 근데 거기서 어떻게 해요? 엑소도스 하게. So, magkakaroon din po ng kagalingan po mula po sa Nephilim kung saan ang mga tao po ay nahulog po sa pagsamba po sa mga masasamang espiritu, sa mga shamanism, and sa idolatry po. So, yung mga tao po na nahulog po doon, of course po, ang buhay po nila ay puno po ng pagkawasak. So, this is darkness culture. 아 지금도 앱사에도 지금 아프면 알부라리온 찾아가잖아요. So, even na po kahit po dito sa EPSA, kapag yung mga tao po may sakit po, may karamdaman, konting karamdaman, pumupunta po sila sa albularyo. Tama po? 아니, Naunawaan 이게 niyo 지금 po? 계속 이러는 Kaya albularyo. 빼라 문제도 생기면 또 찾아가잖아. 그러면서 돈 뺏기고 돈 뺏기고 Sorry po. So, di po ba yung mga tao, dahil po may kakulangan po sila sa pera, so they also try to steal something po sa iba ring mga tao. 근데 자, 이 믿음은 우리의 과거의 문제 있잖아요. 이 펀다멘탈 프로그램 여기에 묶인 데서 우리는 이 믿음이 어떻게 빠져나오게 해준단 말이에요. So, yung past po natin, yung nakaraan pong problema po natin o buhay po natin mula po sa fundamental problem, ay tayo na po ay pinalaya na po doon dahil sa pananampalataya. 그리고 현재 지금 눈앞에 있는 문제, 우리 위기, 갈등 이런 부분들은 이 믿음이 어떻게 해요? 치유를 해줘요. Ngayon yung kasalukuyan po natin, meaning to say yung problems na nakikita po natin ngayon po sa harapan po natin ay nagkakaroon din po ng kagalingan. 아직도 일어나지 않은 퓨처의 부분은 어떻게 돼요? 이것을 믿음으로 오늘로 땡겨서 기도할 때 이것들은 퓨처의 문제가 해결돼요. So yung future naman po, yung mga bagay sa atin pong hinaharap, though hindi pa po siya dumarating, pero katulad po nito, hindi po natin nakikita. Pero kapag tayo po ay manalangin po, nakasama po yung pananampalataya, yung mga bagay po sa hinaharap ay dumadating na po sa atin. 우리는 이미 하나님의 나라 천국을 소유한 사람이에요. So tayo po ay mga tao po kung saan we possess po yung kaharian po ng Diyos. 이걸 이 땅에서 누리고 가는 거예요. And we enjoy this po on this earth. 그 다음에 펀다멘털 파워. So yung fundamental power. 뭐가 펀다멘털 파워예요? Ano po yung fundamental power? Transcending time and space. Yung pangunahing kapangyarihan po ay lagpasan ang oras at kalawakan. 이게 근원적인 이게 하나님이 처음부터 주신 파워고 축복이고 힐링이에요. So this is the blessing, the power, and healing that comes from God po. Mula po sa Diyos. 파이브 파워는 있잖아요. 영적, 지력, 체력, 견디력, 인력. So di po ba we have 5 powers: spiritual, intellectual, physical, financial, and manpower po. 여러분 영적인 힘이 있어야 이 세상과 이 세상 공중을 세자는 사단과 싸워서 승리할 수 있는 거예요. Kailangan niyo po magkaroon ng espiritual na kapangyarihan to overcome si Satanas po na naghahari dito sa mundo. 라이사가 공부를 왜 해요? 지적인 힘을 지금 키우는 거예요. Bakit po si Liza kailangan pong mag-aral para magkaroon po siya ng kaalaman? 체력, 건강 없으면 아무리 머리가 좋고 힘이 있어도 건강이 없으면 또 그 문제가 되잖아요. So of course po, kung hindi rin naman po maganda yung kalusugan natin, kahit gaano po mayroong kaalaman ang tao o malakas pa siya, hindi niya magagawa yung mga bagay na dapat niyang gawin. 하나님이 우리에게 빛의 경제를 주실 거예요. God will give us the financial blessing po. 이미 준비해 놨어요. And He already prepared it. 근데 po. 뭘로 Inakala 받아요? niya. 뭘로 받아요? Pero paano po natin yung tatanggapin? 우리의 믿음으로 받아 누리는 거예요. So matatanggap po natin yun kapag tinamasa po natin ang ating pananampalataya. 믿음이 있으면 실질적으로 이 경제가 부족하고 내가 연약해도 그걸 넘어서고 다스릴 수 있는 거예요. So yung pananampalataya po, ano po bang ibig sabihin ng pananampalataya? Mapagtagumpayan ang lahat ng bagay po. 그리고 이 힘은 전무후무한 응답과 답을 줘요.
So ito pong pangunahing kapangyarihan, bibigyan kayo ng kasagutan ng unprecedented and never repeated answer. 아멘. Amen. 그 결론적으로 우리가 믿음은 어디서 온다고 그랬어요? Saan daw po ulit nagmumula ang pananampalataya? 히어링에서 와요. Mula po sa 근데 무엇을 들을 때 와요? mula daw po sa pakikinig. Pakikinig daw po ng ano? 그리스도의 말씀이라고 그랬어요. Pakikinig daw po ng salita ni Kristo. 오늘도 여러분 이렇게 매주 금요일 예배 때 메시지 들으면서 여러분이 치유에 대한 올바른 치유에 대한 믿음이 오는 거예요. So every Friday po lagi po kayong tumatanggap ng message po regarding po sa healing. At whenever you receive this message po, kayo po ay nagkakaroon po ng healing, kagalingan. 루스 집사님 같은 경우에 꼭 메시지를 들어야 되는 거예요. So especially po para kay Deaconess Luz po, ito pong mensahe na to ay dapat niyo pong pakinggan. 오늘도 메시지 들으면서 내가 이미 오리지널 블레싱도 하나님이 창세기 1장 27절 28절 말씀에 복을 주시고 하나님의 형상으로 만드셔. So katulad po ng ibinigay po sa atin ng Diyos na binigyan niya tayo ng fundamental blessing sa Genesis 1:27-28. 하나님의 자녀된 신분 그게 하나님 주신 축복을 누릴 수 있는 신분이에요. So yung identity po kung saan ma-enjoy po natin ang ating katauhan. 그리고 하나님이 주신 사명 우리에게 주신 권세죠. 세계를 정복하고 다스릴 수 있는 힘이죠. At bibigyan niya po tayo ng kapangyarihan to rule over lahat po ng bagay. 하나님이 Yung 이걸 authority 먼저 natin. already 준비해 놓으셨어요. So God already prepared this po. Inihanda na ng 내 Diyos. 아이들이 앤루스 앤 베스 그리고 우리 성도들 멤버들 Inihanda na po ito ng Diyos sa bawat church members po natin. 이게 믿어지면 뭐예요? 아직 눈앞에 와 있지 않지만 그걸 잡아서 당겨서 내 앞으로 끌어오는 거예요. 믿음으로. So ano po yung pananampalataya? Yung mga pananampalataya po, yung mga bagay na ipinapanalangin po ninyo na kahit hindi pa po dumadating, dahil po sa pananampalataya po ninyo, unti-unti pong dumadating sa harapan ninyo. 이 믿음은 승리의 확신을 갖게 해줘요. Ito pong pananampalataya po, nagbibigay po sa inyo ng katiyakan sa inyong tagumpay. 불순종에서 unbelief EF. 불신앙을 꺾고 승리할 수 있어요. 네? unbelief 불신앙을 LIFE 이지 맞나? EF요. EFE 아이고 참 쓰면서 하려면 쏠까요? unbelief IEF. 자 불신앙을 이길 수 있어요. So you can also overcome unbelief din po. Kaya niyo pong mapagtagumpayan ang hindi 그리고 pananampalataya. 세상의 유혹을 이길 수 있어요. And you can also overcome lahat ng tukso dito sa mundo. pH는 맞아요. 되죠. 그리고 또 뭐예요? 죄의 문제를 이길 수 있어요. At kaya niyo rin pong mapagtagumpayan ang lahat ng kasalanan. 수도 없이 죄 짓잖아요 우리. Di po ba, tayo po ay nagkakaroon ng kasalanan. 그 맨날 그 죄에 묶여서 살아가면 어떻게 해요? Pero paano po tayong mabubuhay na lagi na lang po pinapanghawakan ng kasalanan? 세상 죄를 범하면 그 벌을 받게 돼 있어요. So di po ba kapag tayo po ay nagkaroon ng kasalanan po dito sa mundo, kailangan po nating harapin yung batas. 그 믿음으로 이 죄를 이길 수 있게 하나님이 우리에게 믿음을 주시는 거예요. Pero binigyan po kayo ng Diyos ng pananampalataya para mapagtagumpayan o hindi na tayo magkaroon ng kasalanan. 그리고 우리가 문제를 당해서 너무 시험 당한 쯤에는 하나님이 피할 길을 내주시는 거예요. So sa buhay po natin, hindi po mawawala po na tayo po ay nagkakaroon po ng mga pagsubok po. Pero tayo po ay binibigyan po ng daan po ng Diyos to avoid that mga pagsubok o mga problema. 그 길이 NLEX야? Alex,
MX가 아니고 Jesus Christ. But that way po is not endless. Yung way po na yun ay si Jesus Christ. The way of salvation, The way of salvation. the way of answer Siya po ang daan ng kaligtasan, kasagutan, and guidance, paggabay, victory at tagumpay, and forgiveness. at kapatawaran. 맞으면 여러분 다 가지고 있어요. 여러분 앞에 이미 길이 나 있는 거예요. So you already have this po, lahat ng bagay na yan, at sa harapan po ninyo ay gumawa na po ng 그 Diyos ang daan. 길을 우리가 나만 혼자 걸어가는 게 아니라 우리 알라이자, 그다음에 라이사, 그다음에 우리 알기리, 그리고 우리 식구들, 가정 가문, 그리고 내 친구, 그다음에 친척, 이렇게 우리 민족 이렇게 이끌어 나가는 거예요. Sa daanan po na yon, hindi lang dapat po kayo ang nag-iisa o hindi po kayo ang nag-iisang lalakad po doon. Kasama po ng inyo pong mga anak, ng inyo pong mga apo, your family lines, and your friends po. 우리는 다 의인이에요, 의인. Lahat po tayo ay mga righteous. 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 우리에게 의롭다 칭하셨어요. Tayo po ay mga matuwid. Ibig sabihin po nito, sa pamagitan po ni Kristo, ginawa po tayong matuwid ng Diyos. 신분 자체가 죄인이 아니라 의인이에요. Yung identity po natin ay hindi na po makasalanan. We are not sinner anymore po, pero mga righteous. 그래서 계속 우리가 로마서 1장 17절에 보면 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 하박국 2장 4절 말씀이 로마서 1장 17절에 또 인용되는 거예요. Sabi po sa Habakkuk chapter 2 verse 4 po, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Ibig sabihin po nito, yung Habakkuk chapter 2 verse 4, nagkaroon po ng katuparan from Roma chapter 1 verse 17. 아멘. 베스 집사님은 까인으로 사는 게 아니라 믿음으로 사는 거예요. 믿음으로. Si Deaconess Beth po, hindi lang po nabubuhay dahil lang po sa pagkain. Kayo po ay nabubuhay dahil po sa pananampalataya. 어떨 땐 연약해가지고 BINGO 할 수 있고 욕도 할 수 있고 싸울 수도 있지만 어떻게 해요? 다시 하나님이 주신 그 믿음, 말씀을 통해 주신 그 믿음을 가지고 모든 환경을 이길 수 있는 거라고. So, of course po, may pagkakataon tayo po ay nagiging mahina, bumabalik po tayo sa dati nating nakagawian, nakapagsasalita po tayo ng hindi maganda, pero binibigyan pa rin po tayo ng Diyos ng pananampalataya to overcome lahat ng circumstances and situations po natin. 루스 집사님도 마찬가지예요. Ganon din po si Deaconess Luz. 아이들이 때문에 지금까지는 얼마 전까지 복음 받기 전까지는 힘들었을 수도 있지만 이제 계속 듣는 복음 때문에 오히려 더 알들이니 사랑스럽고 알들을 위해서 더 헌신할 수 있는 그런 힘과 믿음을 하나님이 주시는 거예요. So of course po, as for Deaconess Luz, let's just say po, last week lang, nahirapan po kayo dahil sa pag-aalaga po kay Alvin. Pero lagi po kayong binibigyan po ng Diyos ng pananampalataya sa pamamagitan po ng salita po ng gospel para kayo po, para mas lalo niyo pa pong mahalin at yakapin po si Alvin. Lagi po siyang tignan na meron pong pagmamahal po ng Diyos. 한번 따라해보세요. 나는 Sabihin niyo po, ako ay 의인입니다. matuwid. Ako ay matuwid. 그래서 나는 믿음으로 살 겁니다. Kaya ako ay mabubuhay sa pananampalataya. 아멘. 여러분 그래서 여러분 전도자예요. 전도자의 삶을 누려야 되는 거예요. You are evangelist po, kaya kailangan yung ma-enjoy yung buhay ng isang evangelista. 예배 안에 다 있어요, 진짜로. Lahat po ng bagay ay nasa loob ng worship. This is true po. 우리 사모님하고 저는 예배가 없었으면 죽었을 거예요. So, in the case of pastor and samonin po, kung wala po silang worship, sila po ay mamamatay. 그래서 우리가 이제 할 일은 뭐예요? 말씀 들으면서 말씀에 순종하는 거예요. So, yung buhay po natin, ano po yung buhay? Yung buhay kung saan dapat po natin sundin ang salita ng Diyos. 그리고 말씀을 통해 주시는 내가 잘못된 믿음, 불신앙을 갖고 있으면 오늘 이 말씀을 통해서 그 불신앙이 치유되기를 원합니다 하고 기도하면 되는 거예요. So, kailangan po natin manalangin. For example po, meron akong ganitong hindi pananampalataya o mali yung pananampalataya ko. Lahat po ng bagay na yan ay bibigyan po ng kagalingan po ng Diyos kapag sa oras na kayo ay manalangin. 그리고 또 하나님이 이미 나에게 주신 이 오리지널 블레싱, 근본적인 복, 축복,
축복과 그리고 치유와 이 힘을 누리게 해주옵소서 이렇게 기도합니다. Kailangan niyo lang po manalangin, Panginoon, naway ma-enjoy ko yung fundamental blessing, fundamental healing, and fundamental power na ibinigay niyo na sa akin. 그 하나님이 증거를 주시니까 여러분들 증인으로 세우는 거예요. Kaya po, dahil binigyan po kayo ng Diyos ng pagpapala bilang isang saksi, kailangan niyo pong tumayo bilang isang kanyang saksi. 그래서 믿음의 증인으로 여러분들이 서는 거예요. So you will be used as the witnesses of faith po. 11에서 11장의 사람들처럼 Katulad po ng mga tao sa Hebreo 11. 죽음을 두려워하지 않고 복음을 지켰던 초대교회의 사람들처럼 Katulad po ng mga tao sa early church po na hindi po sila natakot kahit sa 우리 kamatayan. 필리핀 주영교회, 필리핀 앱사 주영교회 모든 성도들이 믿음을 치유받고 승리하시기를 축원합니다. Pinagpapala ko po kayo na ang lahat po ng members ng Philippine Juyong, EBSA Juyong Church po ay magkaroon po ng ganito pong kagalingan at pananampalataya. 하나님 감사합니다. Panginoong Diyos, salamat po. 우리에게 하나님의 믿음을 허락하시니 감사합니다. Nagpapasalamat po kami dahil inalaw po ninyo ang pananampalatayang ito. 복음으로부터 강단의 말씀으로부터 오는 그 말씀이 우리를 치유하고 힘을 주는 줄 믿습니다. Naniniwala po kami na ang salita po na ito from our pulpit po ay ipinagkakaloob nyo rin po ang kagalingan. 그리스도의 말씀을 들을 때마다 모든 불신앙과 사단과 그리고 세상의 유혹을 이길 수 있는 믿음을 주옵소서. Sa amin pong pakikinig ng salita po ni Kristo, naway amin pong mapagtagumpayan ang lahat po ng kapangyarihan po ni Satanas, ang tukso ng mundong ito at ang lahat ng hindi pananampalataya. 필리핀 주영교회와 앱사 주영교회의 모든 성도들에게 이 믿음을 허락하사 하나님 생명 살리고 생명을 치유하는 그러한 전도자의 삶을 누릴 수 있도록 역사하여 주옵소서. Pagpalain niyo po ang lahat po ng members ng EBSA Juyong Church upang sila po ay mamuhay sa loob ng pananampalatayang ito. 이들에게 하나님 근본적인 축복과 치유와 힘을 허락해 주옵소서. Ipagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon, ang fundamental blessing, fundamental power and healing. 하나님으로부터 오는 이 믿음과 이 힘을 가지고 하나님 정말 하나님께 영광 돌리는 하나님의 나라와 하나님 나라의 일을 이루어 나가게 하옵소서. Sa pamamagitan po ng pananampalatayang nagmumula po sa inyo, naway kumilos po kayo sa kanila at tamasahin po nila ang inyo pong kaharian at ang pagkilos sa loob nito. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Ang dakilang habag ni Yesu Kristo, 하나님의 무한하신 사랑하심과 walang hanggang pag-ibig ng Diyos, 성령의 역사하심이 pagkilos ng banal na Espiritu, 하나님으로부터 온 믿음을 가진 이들 ay 위에와 mapasakamay ng mga taong naririto sa kanilang pananampalataya na nagmumula sa inyo, 이들에게 허락하신 근본적인 축복과 치유와 힘 위에 at ang inalaw po ninyong fundamental blessing, healing, and power po sa kanila, 이들의 결단 위에 sa kanila pong resolution, 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. ay mapasa inyong lahat, magpasawalang hanggan. 아멘. Amen.